Isang bagong malawakang investigasyon laban kay Donald Trump ang inihahanda na may mga paratang ng pandaigdigang korupsyon. Nangangalap ang mga demokratiko ng malaking basehan ng ebidensya ng mga koneksyon ni Donald Trump sa malalaking, higanteng, masasabi ko, mga kumpanya at kung paano niya minanipula ang merkado para sa kapakinabangan ng ilang piling kumpanya. At sa ganitong kalagayan, inaprubahan ng Senado ng Estados Unidos si Todd Blanche, personal na abogado ni Donald Trump sa mga kasong kriminal, sa butoong 50 laban sa 49 bilang permanentang Attorney General ng Estados Unidos na Amerika. Naganap ang botohan matapos ang ilang buwang labanan tungkol sa kapalaran ng halos 2 bilyong pondo laban sa pang-aabuso sa kapangyarihan ni Donald Trump. At halos agad-agad ay nalaman na naghahanda ang mga demokratiko ng isang malawakang kampanya ng mga investigasyon laban mismo kay Donald Trump at sa mga kumpanyang konektado sa kanya. Sakaling makuha nila ang karamihan sa kapulungan ng mga kinatawan sa midterm elections ngayong Nobyembre. At dito lumitaw ang mga napaka-interesanteng detalye. Kaya gaya ng kasabihan, umupo kayo ng komportable, magsisimula na tayo. Ang pangalan ko ay Alexi Pichi Pechi. Tara't sabay-sabay nating talakayin ang pagtatalaga kay Todd Blanche bilang Attorney General ng Estados Unidos at itong napakalawak na investigasyon ng mga demokratiko tungkol sa mga ugnayang may kinalaman sa korupsyon ni Donald Trump. At maniwala kayo, dito ngayon magsisimulang lumitaw ang mga kasong matagal nang ipinagbabala kay Trump ng lahat ng matinong eksperto na hindi dapat gawin yon dahil sooner or later babalik ito sa kanya. Pero mukhang sobrang kumpiyansa si Trump at ang kanyang grupo na parang sila na ang nasa kapangyarihan magpakailanman, kaya medyo nasobrahan sila. Magbibigay ako ng spoiler. Naalala nyo ba kung paano inendorso ni Donald Trump ang kotse ng Tesla sa damuhan ng White House? Ngayon, siguradong magkakaproblema siya dahil doon at ito pa ang pinakamaliit na kaso sa kwentong ito. Pero bago natin simulan ng episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Papalapit na tayo sa 300,000 subscriber, kaya't lubos akong magpapasalamat sa bawat pag-subscribe ninyo. Kaya, ang Estados Unidos ng Amerika ay may bagong Attorney General na yon. Siya ay si Todd Blanche. Ang naging mahalagang boto ay mula kay Senador na Republikano Bill Cassidy mula Louisiana na naganunsyo ng suporta kay Blanche sa huling sandali. Ang leader ng mayorya sa Senado na si Mitch McConnell ay hindi nakadalo sa botohan dahil sa kanyang kalusugan. Samantala, ang 2 Republikana na sina Lisa Murkowski at Susan Collins ay sumama sa lahat ng mga demokratiko at bumuto sila laban sa ganitong pagtatalaga. At pagkatapos ng pag-apruba, agad na nagbakasyon ang Senado para sa tag-init at babalik sa regular na trabaho hindi mas maaga sa ika-14 ng Setyembre. Kahit na hindi nila naipasa ang batas na Save America Act na sinubukan ng mga Republikano na ipasa nung gabing yon, ngunit hindi nagtagumpay. Ang pinakamahalaga, sasabihin ko, ng Senado ay nagawang iboto ang panukalang batas tungkol sa matitinding parusa at ipinasa ito sa mababang kapulungan. Ngayon, ipinaliwanag mismo ni Senador Cassidy ang kanyang posisyon tungkol kay Todd Blanche ng ganito. Susunod, ika-quote ko, hindi perpekto si Ginong Blanche at siya mismo ang magsasabi niyan sa inyo. Pero ang pagpipilian ay hindi sa pag-itan ng perpekto at ni Ginong Blanche. Ayon sa kanya, mahalagang magkaroon ng Attorney General na inaprubahan ng Senado dahil ang ganitong posisyon daw ay nagbibigay ng mas maraming kapangyarihan para makaiwas sa presyur ng presidente. Quote, ako'y realistiko at naunawaan ko na maaring maging matigas si Pangulong Trump sa isyong ito. Pero totoo pa rin ito kahit sino pa ang maging pangkalahatang taga-usig. Ayan, naging matindi ang reaksyon ng mga demokratiko sa ganitong pantatalaga. Ang leader ng minorya sa Senado na si Chuck Schumer ay nagsulat sa social media na ang pagtatalaga kay Blanche bilang permanente ay parang pagbibigay ng berdeng ilaw sa malawakang nakakagulat na korupsyon ni Donald Trump. Narito ang kanyang pahayag. Kung gusto mong wakasan ng korupsyon, hindi ka dapat magkaroon ng personal na abogado ng presidente bilang pangkalahatang abogado. Hindi mo kailangan ng doctorate sa agang pampolitika para maintindihan ito. Walang balak si Todd Blanche na pigilan ang korupsyon ni Trump. Ginawa niya ang kanyang karera sa pamamagitan ng pagtangkilik sa korupsyong ito. Bawat senador na bumoto para sa kanyang pagkakatalaga ay tinataka na rin ang sarili bilang kasabwat. Ang senador mula sa California na si Alex Padilla ay nagdagdag ng sarili niyang pahayag na nakatuon din sa pangunahing tunggalian ng interes. Narito ang CP. Si Blanche ay naging at mananatiling personal na abogado ni Trump, hindi abogado ng sambayan ng Amerikano. Bumoto ako laban sa kanyang pagkakatalaga. Bukod pa rito, ang dating speaker ng kapulungan ng mga kinatawan, ang maalamat na si Nancy Pelosi, ay nagsalita ng mas matindi. Narito ang kanyang sipi.
Sa ilalim ng takip ng dilim, inaprubahan ng mga Republikano ang personal na abogado ni Donald Trump bilang abogado general. Karapat-dapat ang mga Amerikano sa isang kagawaran ng hustisya na nagtatanggol sa pananaig ng batas at hindi ginagawang sandata para protektahan ng presidente. Ginagantimpalaan ng kanyang mga kaalyado at tinatakpan ang kanyang katiwalian. Bakit sinasabi ni Nancy Pelosi na sa ilalim ng takip ng dilim? Ang totoo, bumuto sila para sa paghirang kay Todd Blanche bandang alas 4:30 ng umaga sa lokal na oras. Pagkatapos bumuto, agad nilang isinara. Ika nga, isinara nila ang Senado at nabakasyon na. May hiwalay at napakakongkretong reklamo laban kay Blanche na may kinalaman sa kaso ni Jeffrey Epstein. Ang mga demokratiko sa Komite sa Pangangasiwa at Reforma sa Pamahalaan ng Kapulungan ng mga Kinatawan ay humiling na sa kanilang sariling republikano na chairman na si James Comer na ipatawag si Todd Blanche sa ilalim ng panunumpa para magbigay ng testimonya tungkol sa kung paano pinangangasiwaan ni Todd ang paglalatala ng mga file kaugnay sa kaso ni Epstein. Ganito ang pahayag ng mga demokratiko at ito ay isang sipi. Si Todd Blanche ang namumuno sa pagtatago ng mga file ni Epstein. Personal siyang sangkot sa paborableng pagtrato kay Ghislaine Maxwell. Hayagan niyang ibinunyag ang mga pagkakakilanlan ng mga biktima ni Epstein at patuloy niyang iligal na pinipigil ang ilabas ang milyon-milyong dokumento. Ibig sabihin, sinasabi nila na ang lahat ng ito, ang buong kwento tungkol sa paglalatala ng mga file ni Epstein, ito ay pagtatakip lang na parang itinago pa rin niya ang pinaka-interesante. At pinaghihinalaan ng mga demokratiko na ang mga bagay na may kinalaman kay Trump, ibig sabihin, nagpasya si Todd Blanche na wag na lang ilatala at inilabas na lang sa publiko. Heto ang mga dokumentong inilabas niya at sinabi, pakinggan ninyo, sapat na ito para sa inyo. Bukod pa rito, hiwalay na inakusahan ni Senador mula Hawaii, Mazie Hirono, si Blanche sa pagbigay ng maling pahayag sa ilalim ng panunumpa sa pagdinig. Ayon sa kanya, sinabi niya na kinansela na niya ang mismong kontrobersyal na pondo na nagkakahalaga ng $2 bilyong. Pero nang hiningi niya ang eksaktong petsa ng pagkansela, walang naging sagot. At ang mismong dokumento ng pagkansela ay lumabas na pinirmahan pagkatapos ng petsang sinabi ni Todd Blanche. Hindi ko na palalalimin pa dito ang tungkol sa dokumentong yon. May hiwalay akong episode tungkol dyan. Kung paiikliin, nagsampa ng kaso si Trump laban sarili niya ang kagawaran ng tesoreria para hindi nila makita ang kanyang mga deklarasyon. Sa huli, humingi siya ng $10 bilyong. Nagkasundo sila sa $1.8 bilyong. Pagkatapos, gusto nilang gawing parang pondo ito. Kunyari, para sa mga taga-suporta ni Trump na naapektuhan ng pag-uusig. Pagkatapos, kinanselang pondong yon. Sa madaling salita, isa itong mahabang usapin. Nagpapatuloy pa ang usaping ito. Kung interesado ka, inirekomendo kong pag-aralan mo na lang ng hiwalay ang isyong ito kasi ayokong matagal tayong tumigil dito. Kapansin-pansin din ang professional na landas ni Todd Blanche papunta sa posisyong ito. Siya ang naging personal na abogado ni Trump sa mga kasong kriminal tapos noong Marso 2025 ay nakumpirma siya bilang pangalawang Attorney General. Noong Mayo, biglang itinalaga siya ni Trump bilang pansamantalang tagapangasiwa ng aklatan ng Kongreso. Ang desisyon na ito ay kinwestiyon ng mga empleyado ng aklatan ng Kongreso bilang labag sa batas dahil ayon sa kanila, kaya naman ang lehitimong kahalili ng natanggal na si Carla Hayden ay dapat sana ay ibang opisyal. At si Blanche ang naging pansamantalang tagapuno ng tungkulin bilang punong taga-usig noong Abril na yung taon matapos tanggalin ni Trump si Pam Bondi dahil sa isang alitan tungkol sa, alam mo na, mga file ni Epstein. Ano sa tingin mo? Si Blanche mismo, matapos siyang kumpirmahin sa posisyon, ay nagpost ng ganito sa social media. Lubos akong natutuwa at nagpapasalamat sa tiwala ay binigay sa akin ni Pangulong Trump nang ipagkatiwala niya sa akin ang pamumuno sa kagawaran ng katarungan bilang ika-88 Attorney General ng ating dakilang bansa. Oo, pagpalain nawa ng Diyos ang Amerika. Pero mukhang hindi basta-basta lang itinalaga ni Donald Trump ang kanyang personal na abogado bilang punong taga-usig dahil maaaring talagang kailangan niya ng proteksyon. At hindi lang ito tungkol sa mga file ni Epstein. Masasabi ko, hindi talaga ito tungkol sa mga file ni Epstein, kahit na maaaring habulin din siya ng istoryang yon. Ang mga demokratiko ay naghahanda na ng sagot sa lahat ng ito at ginagawa nila ito ng maaga. Ang mga demokratiko sa mababang kapulungan ng Kongreso habang naghahanda para sa posibleng pagbabalik sa kapangyarihan sa midterm elections, gumagawa sila ng malawak na estratehiya ng mga investigasyon na nakatuon sa mga kumpanya at estrukturang pinansyal sa paligid ni Donald Trump sa halip na agad siyang subukang i-impeach. Ang mga nakatataas na demokratiko at mga katulong ng mga komite ay nag-uusap na tungkol sa paggamit ng mga pagdinig, supina at mga kahilingan ng dokumento upang makuha ang mga materyales mula sa mga estruktura na konektado
sa pampulitika at pangnegosyong sirkulo ni Pangulong Trump. Sa madaling salita, ayaw nila. Sa madaling sabi, malaki ang tsansa ng mga demokratiko ay talagang makakakuha ng mayorya sa kapulungan ng mga kinatawan sa eleksyon ngayong Nobyembre. At para hindi agad pumasok sa usapin ng impeachment, sinasabi nila na kailangan munang makalikom ng super matibay na ebidensya. Kasi nga, 2 beses nang sinubukang i-impeach si Trump at sa bawat pagkakataon ay hindi ito nagtagumpay. At ang lohika sa likod ng ganitong pagtaya ay napakasimple. Sa pananaw ng mga demokratiko, ang investigasyon sa mga pribadong kumpanya at mga panlabas na pinansyal na manlalaro ay maaaring magbunga ng mas magagandang resulta kumpara sa direktang komprontasyon sa White House na inaasahan nilang lalaban at tututol sa pangangasiwa. At ito talaga ang isang napaka-interesanteng kwento. Magsisimula ang mga demokratiko ng investigasyon sa mga tiyak na kumpanya gaya ng Apple, Alphabet, Palantir, Blackstone, BlackRock. Mga estrukturang pagmamay-ari ni Elon Musk, kabilang ang kumpanyang Tesla at iba pa at iba pa. At lahat ito ay dahil sa kanilang mga kontrata o pakikipag-ugnayan sa administrasyon ni Donald Trump. At ang pinaka hindi gaanong seryosong halimbawa ay tinutukoy nila, halimbawa, ang pagpopromote ni Donald Trump ng mga sasakyan ng Tesla sa damuhan ng White House. Naalala nyo ba, noong taong 2025 nangyari ito? Noon, maraming eksperto ang nagbabala na, pakinggan nyo, magkakaroon ito ng masamang epekto. Hindi pwedeng dalhin ng presidente ng Amerika ang Tesla sa damuhan ng White House at bilang isang politiko ay ipromote ang sasakyang yon. Sabi nila, ito ay isang uri ng salungatan ng interes. Sobrang korap nito. Isang napakabalingkas na scheme na hindi mo talaga maiisip at ginagawa nyo pa ito ng lantaran. Kaya, base pa lang sa fact na ito, ang dami ng lumalabas na hinala na hindi lang basta ginawa ni Trump ito na posibleng binigyan siya, kumbaga, ng pera sa sobre kung tawagin at kung ano-ano pa. At ito pa lang ang mga pinakawalang mali siyang halimbawa. Ang partikular na direksyon na balak pag-aralan ng mga demokratiko ay ang mga sumusunod. Mga kontrata ng kagawaran ng panloob na seguridad, pondo, pagpapatayo ng bulwagan ng White House, sino at paano. At doon, sa totoo lang, ang mga kaibigan ng Amerikanong presidente ang balak magpatayo nito. Mga donasyon ng korporasyon at posibleng mga iskema ng pabor kapalit ng pabor na parang si Trump ay maaring gumawa ng pabor sa politika at kapalit nito ay nakakatanggap siya ng ilang benepisyo. Dagdag pa, dito ay may mga demokratang nagpapahiwatig na kailangan suriin ang mga pahayag ng Amerikanong presidente. Na madalas, bago siya magbigay ng isang matunog na pahayag, may ilang tao na pumapasok at halimbawa, nagsisimulang magbenta o bumili ng ilang mga stock sa merkado. At sa ganitong paraan, napakalaki ng kanilang kinikita pagkatapos. Ayan, ano ang susunod? Hiwalay na inihahanda ang investigasyon sa mga kaugnay na estrukturang pinansyal ni Trump kabilang ang venture company na 1789 Capital, kung saan kasali rin ang anak niya, si Donald Trump Jr. Nakapagpadala na ng mga liham ng kahilingan sa ilang mga kumpanya, particular na sa media company na Paramount tungkol sa kasunduan nila sa Warner Bros. Sa video platform na YouTube at sa parent company nitong Alphabet tungkol sa kanilang kasunduan kay Trump na nagkakahalaga ng 24 na milyon at 500,000 dolyar noong Setyembre. Ang operator ng mga pribadong kulungan na Geo Group at ang security firm na Salus Worldwide Solution tungkol sa mga kontrata nila sa Department of Homeland Security. Dagdag pa rito sa mga raw materials trader na Vital at Trafigura kaugnay ng pagbebenta ng administrasyon ng langis ng Venezuela. Isa pa itong kakaibang scheme at iimbestigahan din ito. At kung ang investigasyon ay makakita ng sapat na matitinding dahilan, hindi sinasantabi ng mga demokratiko ang posibilidad ng panibagong impeachment, pero una nilang layunin ay makakuha ng matitibay na ebidensya. At itong dalawang kwento ay talagang magkaugnay. Ang pagtatalaga kay Todd Blanche bilang Attorney General at ang investigasyon ng mga demokratiko ay hindi dalawang magkahiwalay na kwento. Ibig sabihin, sabay na umuusad ang dalawang proseso at pinapalakas pa nila ang isa't isa. Habang mas inilalarawan ng mga demokratiko ang kagawaran ng katarungan sa ilalim ni Blanche bilang ahensya na nagtatakip sa korupsyon ng presidente, mas lumalakas ang sarili nilang argumento para sa sabayang isang independiyenteng sistema ng pangangasiwa na hiwalay sa kagawaran ng katarungan sa pamamagitan ng Kongreso kung siyempre makakakuha sila ng mayorya ngayong Nobyembre. Kaya naman, napaka-interesante ng taglagas na naghihintay sa atin. Dito ko natatapusin, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang, ingat kayo, paalam sa lahat.